upang ang kapayapaan ay matanggap ng bawat isa mula ngayon at magpasawalan. Sumainyo ang kapayapaan at kapanatagan. Sumainyo ang liwanag mula sa kalangitan ay laging magnangaw sa lahat ng panahon. Ang kapayapaan, pagkakaisa, pagkakasundo, pagpapatawaran ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at magpasawalan. Mga kapatid na mag-aaral, kaya kayo tinatawagan at inaaralan sa lahat ng panahon upang ang mga paabot sabi ang inyong kabuuan ay makinabang. Sa paghahatid ng tinapay na walang labadura, sa paghahatid ng kapayapaan at kapanatagan sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpasawalan. Magandang umaga sa lahat at ang tinapay ay katatagpuan nyo sa banal na kasulatan. Sa ngalan ng dakilang Ina, sa ngalan ng dakilang Ina, at sa ngalan ng banal ng Espiritu Santo ng katotohanan, sumainyo ang kapayapaan, sumainyo ang banal na liwanag, at sumainyo ang pag-aaral. Tatlong talata. Nakita nyo na? Pwede po pakalapit po konti po. Jeremias. Tatlong talata. Gawing kanan niyo po konti. Para makita lang po namin yung page. Hindi, kanan po. Sa kanan po ninyo konti. Hindi po. Yeah. Sige pa po. Konti pa po. Konti pa po. Sige pa po. 829. Opo, thank you po. Pag-aralan at bigyan ng buhay ang tinapay nito. Sumainyo ang kapayapaan. Ako rin sa inyo'y namamaalam at sa pag-aaral muli at alastasan sumainyo. Banal na puso ni Jesus namamaalam. Magandang umaga sa lahat. Happy 15. Jeremias 15, ano yun? Jeremias 15. O, anong Bali sa ano siya? Sa tatlong talata, 17 hanggang 19. Sige, basahin mo na. Sa Jeremias 15. Okay ka rin, Joy, ano? Kapahamakan, ano pala, ang title po Dumaing kay Yahweh si Jeremias. Sa, ano ba sinabi ko? 17 hanggang 19. 17. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay kasama ng ibang mga tao. Hindi ako nakigalak sa kanila. Nanatili ako nag-iisa sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpapaayos sa galit ang kalooban ko. Ay, nagpupuyos pala sa galit ang kalooban. Sa 18 po, bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala nang lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Sa 19 po. Ganito ang itinugon ni Yahweh. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli. At ikay muli kung gagawin ulitin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpang gagawin ulit ng propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Salamat po. Pag-aralan po natin tapos ay magbigay po ng pangunawa.
Maari po bang magbigay ng paunawa o ikaw na, Joy? Magandang umaga po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa Banal na Espiritu Santo, hindi po sa malay. Magandang umaga. Sa aking pong pagkakaintindi, muli pong nagpapaalala po sa atin na lahat nga daw po ng itinatanggap po natin na gagampanin na ginagampanan po natin, kahit na po sa ating kabuuan ay sakripisyo, ay hindi po na nabibilang o natatanggap na dahil po hindi bukal sa ating kalooban. Kumbaga po, kahit po anong kabutihang ginagawa natin o magandang ginagawa natin pero hindi po talaga bukal sa ating kalooban, hindi po siya counted as points po sa kanya. So, para po sa atin is, hindi po dapat talagang pilit ang mga bagay na ginagawa natin. Dapat po ay bukal sa kalooban nang sa ganun po maging karapat-dapat po sa paningin ng ating Panginoon. Ganoon pa may patuloy pa rin po siya sa atin sa paggabay at kaya po pasalamat po at hindi po siya naghihinawa sa atin sa paggabay at pagsubaybay po sa ating pang-araw-araw na pinagdadaanan o ating pagsasanay ay patuloy po siyang nakaagapay sa atin at mapalad nga po tayo dahil lagi po siyang nasa ating likuran na handa pong umalalay sa atin kung ano man ang ating dadaanan. Kailangan po, binabalik ko po. Pulit po salamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa Banal na Espiritu Santo, hindi po sa mali. Salamat po. Salamat po, kapatid na Conching. Kagaya nga po ng sinabi ni Sister Joy, isa po itong paalala sa atin paalala sa atin to na nung nakaraang panahon, 'di ba? Kumbaga, yung sinabi niyang hindi nakikihalubilo. Parang ang ano ko nito yung sa pag-aaral nga po. Tapos kung minsan po kung yung sa mga hinihingi natin, yung hindi natin nakakamit, parang nagkakaroon tayo na katanungan na bakit gano'n, sumusunod naman ako, bakit parang puro pagsubok yung nararanasan ko. Kagaya nga po nung nangyayari sa akin, sabi ko nga po, Lord, di ba ikaw naman ang may gusto na magpa-opera ako? Bakit para naman yatang ang dami naman ang hadlang? Una, tumaas yung blood pressure ko. Tapos, ngayon naman, nakakuha nga ako ng clearance. May nangyari naman kay Dr. Sai. Sabi ko, para yatang ayaw mo naman yata akong makakita ng malinaw uli ngayon. Kaya, pero nananalig naman po ako, hindi naman po ako nawawala ng pag-asa. Sabi nga po, di po ba, kasi hinihiling ko rin naman sa kanya na sana maganap sa akin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa isang lalaking bulag na nasa kanyang banal na aklat. Lagi ko po sinasabi na sana na harinawang maganap sa akin yung bagay na yun. Kaya hindi rin naman po ako nawawala ng pag-asa. Sabi nga po ng kapatid ko, ano ba yan? Sabi gano'n, ang dai-dai mo namang tapos nga, ngayon bigla naman akong hinika. Sabi nila, hindi ka ma-operahan kasi bawal. Sabi ko, alam ko. Kaya sabi ko nga, kaya sabi ng kapatid ko, para namang ang dami-dami namang niyang pagpapa-opera mo. Kasi sabay kami nagpa-check up, siya 2 mata na niya yung naoperahan. Sabi niya nga, kahit daw yung maliit na letra, nakikita na niya ngayon. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Alam ko naman na parang siguro nga, parang sinusubukan ako kung hanggang saan yung ko. Pero hindi naman ako bibitaw. Mananalig pa rin ako sa kanya dahil alam ko naman na ipagkakaloob niya sa akin to at sa
tulong po ng mga panalangin niyo, alam ko na magaganap sa akin po. Yun lamang po at marami pong salamat. Salamat po. Maaari po bang mag-share si kapatid na Jo? Umaga po sa akin pong katulad din po ng sinabi ni Sis Joy, isa po itong paalala sa atin. Kahit po kahit po nasa kanya na po tayo, nandun pa rin po yung mga tawag dito, yung mga tukso at saka po ang dapat na lang po natin gawin palakasin pa po natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Lagi po tayong gumawa ng kabutihan upang yun po ang makita sa atin ng mga parang gumawa pa po tayo ng maraming kabutihan para po yun po yung makita sa atin ng mga tao. As baka po sakali hindi na po baka sundan po nila tayo sa mga ginagawa nating kabutihan para maging gabay din po sila ng ibang mga makakakita sa kanila. Yan lang po. Salamat po. Maaari po ba si Attorney Nordello? Magandang morning po. Morning po. Magandang morning. Una tuloy po, papurit pasalamat po sa ating pong may kapal sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa mahal na Inang Maria. Dito po ngayon sa umagang ito, sa binigay pong tinapay, ginawa po sa atin, ginawa po mula sa Jeremiah 15:17 hanggang 19. So, unang basa ko po sa 17 at saka 18, sabi ko po sa sarili ko, Naku Lord, tumpak na tumpak, sapul na sapul ang aking kabuuan. Siguro sabi ko rin, maging sa bawat isa rin ay may kanya-kanyang pag-aaral po ngayon dito sa tinapay na binigay sa atin. At kung kaya po pag binigay po natin ko po yung pagsasadiwa ng tinapay na ito, ay nasabi ko nga po na tumpak at sapul po ang aking kabuuan dahil dito po una sa 17, sinabi po dito na hindi po sinayang ang aking panahon sa pagpapakaligay sa buhay kasama ang ibang mga tao na hindi ako nakigalak sa kanila dahil sa pagsunod sa inyong utos na nanatili akong nag-iisa at nagpupuyos sa galit ng kalooban ko. Yung dito po, yung aking pong pag-aaral ko ngayon dito ay yung parang sa mga nagaganap po ngayon, especially sa ating sarili na lang, kumbaga, yung pag-aaral na lang muna dito sa kanya-kanyang sarili sa ating mga kabuuan. So sa D-City po, parang nawiwika na naman po uli ng aking kalagayan na Lord, kumbaga, sinusunod, parang gano'n po, na sinusunod, kumbaga, ginagawa natin ng ating best na masunod at maisaganap ang mga tagubilin ng ating Panginoon, yung mga pag-aaral na ating na pong natutunan dito po sa ating sa aralan dito po sa paral ng buhay. Na sa tuwina nga po ay kumbaga yung sa ating pagsunod ay yung ibig sabihin yung pagsunod na paggawa ng kabutihan ba, kasi ito naman po yung tagubilin, yung tuloy-tuloy natin ginagawa yung kabutihan despite ng mga ano po, ng mga paghihirap natin, yung mga pagsasanay na may kaagapay or kalakip na paghihirap ng pagsunod ng paggawa ng mabuti. Kaya po dito sa 18 na po, sabi dito, bakit hindi na natatapos ang aking paghihirap? Ito na po na parang napapatanong po tayo dito. At maging sa aking kabuuan ay paminsan-minsan nagtatanong na rin po, parang kung
sabihin na lang po, hindi naman po sa yung kagaya nung dati na pagtatanong ng talagang ano, paano yung talagang tumutulig sa, yung itong pagtatanong, hindi naman ganun na level na po. Pero kahit ganun pa rin po ay, kumbaga, nandun pa rin yung konting, sabi natin, yung, yung pagtatanong kung bakit nagtutuloy-tuloy yung pa rin yung paghihirap na pinagdadaan natin. Ah, kumbaga, yung kahit na iniisip natin na nandyan siya, inaalalayan tayo, pag-apay na ituloy-tuloy. Pero dahil nga po nararamdaman natin yung paghihirap ng ating kalooban, yung lalo na yung mga problema, sabi ng mga ibang problema na pinagdadaan ng bawat isa, um, nagkakaroon tayo ng pagtatanong na bakit hindi hindi na hindi tayo magkaroon ng paghinawaan ba, parang gano'n ano. Tuloy ko po, bakit hindi niya nagumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Nais mo bang ako'y mabigo? Ito po, aminin ko po, paminsan nga napapatunayan po ako dito na nais mo bang ako'y mabigo gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw. Kumbaga sa buhay po ay paminsan na ko, Lord, alam ko po na nandito na kami, mas nakakonsensya kami kung hindi namin gagawin yung paano yung tama, yung mabuti, kung ano yung tinuro niyo po sa amin. Pero yun nga, sabi ko, Lord, diba, medyo maging ano na po ako, maging honest na po. Yung personal na pinagdadaanan po namin ay sa lahat naman po tayo siguro more on sa financial. So, ako medyo alanganin po ang aking palagay. Medyo nagkamali po ako ng pag ano ng sa financial matters pa sa loob ko ganun. Medyo nahihirapan ako ng konti, although sinabi niyo lang po na sa akin na bigyan mo na sa akin at binigay ko na po sa yun. Nagkaroon po ako ng kagaanan noon nung una kong binigay ko yun sa inyo. Pero sa kalaunan, lagi kong naisip, Lord, parang ano pa, parang lumulubo, parang gano'n ang aking problema sa financial. Medyo hindi ko man siya talagang na pinoproblema kasi alam ko na ganito, pero napapaisip lang ako, kailan matatapos sa mga gano'n. Kailan magiging zero debt ako, parang gano'n, ano, mawala yung kautangan ko sa mga pinaghirapan, parang gano'n. So, sa pagdaan ng panahon, yung parang sa tuwing napapaisip ko, nako-confront, kumbaga, ano, na confront, ibig sabihin na naharap tayo sa mga pag-aaral, pagsahin, parang napapaisip pa rin minsan, ano kaya kung Lord, medyo ano muna ako, medyo mag-ibang ano muna, gawain, ibig sabihin, hindi masama po, ibig sabihin, medyo lagi na ako nakapokus dun sa ano yun, sa gumawa ng mabuti. Medyo mag-focus kaya ako sa ano, sa pagpapayaman, parang ganun. Parang ganun po ang isang ano, kasi yung energy ko naubos dito, tapos ngayon naghihirap po ako, parang ganun. Pero sa ano po yan, sa buong panahon na yan, or sa mga ano ngayon, mga ganong panahon, ang 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 ano yan, ang ang nangyayari sa katapos-tapusan ba, sa huli pala ay yung nananaig yung ano, yung turo ng Panginoon sa atin, na kung ano yung tinuro niya sa atin, na yung natutunan ko po na yun po ang ano, parang kumbaga mag-stick ako sa basic yung truth ba na natutunan natin, yung katotohanan na natutunan natin. Kasi pag ano tayo, madala ng ating damdamin, ng kahirapan ng ating damdamin sa mga pag-aaral. Sabi nga, di ba, na pag-aralan natin nung huli, yung pinakahuling pag-aaral natin ay binigay niya sa atin yung aralin na yung katanungan natin na bakit yung mga wala sa kanya hindi gumagawa ng mabuti, yung mas maraming nasa kaliwa, parang gano'n, hindi sa tama or sa kanan, ay sila pa ang nananagana. So sinagot naman po niya yun na sila yung nag-iisang tupa na hinahanap at nakawala. Yung 19 na siyam, ay parang tayo na po yun na nasa kanya na. At yung isa na yun ay sila yung mga nananagana, sila yung mga nasa ano pa, nagpapayaman, yung ano tawag yan, nagpapaangat sa kanilang sarili, yung mga
mas nakafocus sa pangungulimbat ba ng pangkalupang kayamanan. Kaya although hindi ko po actually may pumapasok kasi ng mga ganung isipan sa atin dahil nga po sa mga pag-aaral. Na-entertain po natin yun, paminsan na-entertain ko siya. Entertain lang po, ibig sabihin na sa isipan lang, pero mahirap gawin, hindi maigagawa na ng ating kabuuan kasi nandun na yung unang pantigin sa atin. Sa tuwing na nga po, kahit naisip lang natin yun, medyo parang magigilty na tayo agad kasi bakit pa kailangan natin i-entertain yung mga ganitong kaisipan na alam naman natin, alam ko naman po na wala siyang kabuluhan, hindi siya marapat, parang gano'n. Pero dahil nga, yun nga po sa kahirapan na sinasabi, nagkakaroon ng kahirapan yung ating kalooban, dahil yung mga gusto nating mitiin, hindi naman, alam naman po natin na hindi lang sa atin yung ating mitiin, kundi sa pangkalahatan din, sa lahat, sa maabot na ating matutulungan. Kaya dito po ngayon sa ika-19, ang sagot ng Panginoon, ito ngayon ang gusto kong namnamin po kasi yung 17 at 18 ay nagaganap po, tunay na nagaganap po sa aking kabuuan at tinaamin ko po ito kasi alam ng Panginoon na dumadaan tayo dito at yung binigay niya ngayon nga po ay sabi ko, Lord, kung magtugma ito yung pinagdadaanan ng aking kabuuan ngayon at ngayon ay binigay niyo po ang kasagutan. So sa 19 po, itong sinabi dito na ganito ang isinagot ni Yahweh. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan, ay hindi nang walang kabuluhan, muli kitang gagawing propeta. Lalapit sa iyo ang mga tao at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. So itong kasagutan ng Panginoon kung siyang mumuni-munihin sa aking kalooban, ay yung pagtatanong ko po, yung mga pag-entertain ko ng mga ganong kaisipan, ay yung ang mga bagay na parang kumbaga hindi pa ako totoong nanunumbalik sa kanya dahil mayroon pa akong katanungan pa rin. Ibig sabihin yung pagdududa, yung mga pag-aagam-agam sa akin, yung pag-aalinlangan, ay naroon pa rin po na alam na po natin na tayo nandito, mahigit na malaga sa atin ay ang manampalataya. Ibig sabihin, yung pananampalataya ay yung paggawa pa rin ng kabutihan na anumang mangyari sa atin, kagaya ng nangyayarap kay kapatid na Job, hindi siya bumitaw sa paggawa ng kabutihan, sa pagpili ng kabutihan na anumang pong kabigat yung mga pag-aaral, pag-asanay na dumaan ay sadyang alam niya sa kanyang kabuuan na ang paggawa ng kabutihan na may kalinisan, katabahan sa pinagkuran, ito yung isang gawain, yung gawain na siyang katanggap at ang siyang magiging kaparaanan upang ang bawat isa ng ating kabuuan ay maging karapat-dapat muli makabalik sa tahanan ng dakilang puong may kapal. Kaya Panginoon, patawad sa aking pagkukulang po. Maraming salamat dito sa paalala niyo po sa akin. At muli, nanamnamin ko po ito, Lord. Maraming salamat. Patawad sa mga pagkukulang. Muli ko pong binabalik ang pagpupuri ko salamat at sa biyayang yung pinagkaloob sa mga ito. Sa inyo po aming dakilang Ama, dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo, ganun din po sa mahal ngayon ng Maria. Magandang morning po sa lahat. Umaga po, salamat po. Maaari po mabahagi si kapatid na Love, kaya ni Love. Binabasa ko pa lang po, pasensya na po, nakatulog po ako. Sige, si Kuya Tony na lang muna. Balikan ka namin. Wala po sis Indira. Naglilinis siya, Kuya Tony. Busy po. Ako lang. Okay lang po. Busy po. Nagpaka-busy-busy na. Masarap po kasing makibahagi kapag ganito ang piniabot sa bawat isa atin kung paano tayo kanyang binabago. Bago ang lahat, ay magandang umaga po sa lahat at papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupay kapayapaan na kanya pinagkakaloob sa bawat isa. Naalala ko po ang mga salita ipinabot sa atin. Ang salitang mahirap unawain, mahirap arakin,
Kaya tayo nagtatanong kung bakit. Pero ang pagtatanong sa Diyos ay meron lang laging kasagutan. Hindi kaagad sasagutin ang ating mga tanong pagkus may panahon para kasi alam nyo mga kapatid, ang pangyayari sa akin sa buhay ay halos lahat ay batid yun na kung paano ako naghirap, kung paano ako lumuluwas tuwing ako'y tumatawag sa kanya, tuwing ako'y humingi sa kanya ng tulong at kung paano ko malampasan ang mga bagay na ito. At nagtatanong din ako kung bakit ako'y wala ng katapusan ng aking pagdurusa. Hindi niya po agad sasagutin. Unti-unti ay malalaman lang natin na meron palang kasagutan. Ang lahat ng aking hinaing sa kanya ay alam niya, alam ng Diyos ang ating mga kalooban, isipan, kung ano ang naramdaman. Walang lihim na hindi niya mabawatid sa bawat isa atin. Lahat ng kilos natin ay batid niya. Alam niya kung saan tayo papaling sa kaliwa o sa kanan. At kung tayo bibitaw, kung tayo ihahawak pa sa kanya, alam na alam niya aking mga kapatid. Ang pagdurusa aking mga kapatid sa paglalakad sa panahon na ito o sa lupa na ito ay hindi natin alam kung anong unos, bagyo o yanig ng lupa ang darating sa bawat isa atin. Siya lamang ang nakakabatid na kung paano niya tayo itayo, kung paano niya tayo baguhin, kung paano niya tayo bigyan ng kaunawaan. At darating ang panahon na ang bawat ating isipan, ang ating pandinig, ang ating mga mata, ating mga kamay, lahat ng uri na dapat natin gawin para makatulong sa kapwa natin ay kanyang ipagkakalob sa panahon. Katulad ng ginawa niya sa akin. Nung araw ay ako'y nakikinig sa mga salita, nakikiaral, nakikinig halos, pero ang pag-aaral wala sa akin. Bali wala, hindi ko natutunan kung ano ang mga iniaral at narinig ko sa mga salita. Lahat kami nag-aaral ng salita ng Diyos. Nakikinig lamang ako, subalit wala akong muwang sa mga salita niya. At nung ako'y, tandaan nyo lamang po, at nung ako'y nagkaroon ng paghihirap, saka ko pa lamang muli bumalik sa kanya. Ang bawat isa atin ay may paghihirap upang hanapin natin ang Panginoon sa ating paghihirap na at nang magkaroon ng kasagutan. Lahat ng mga bagay ay ating hangad. Subalit siya lamang ang magkakalob at magbibigay. Kahit hanapin natin ang hanapin, mapagod tayo sa kahanap, magtrabaho tayo ng gusto o sobra sa oras, ay kung ayaw niya, aking mga patay, hindi niya ako katulad ko, ilang taon na ako naghanap buhay at ilang taon na ako hanggang ngayon naglilingkod pa ako sa aking mga anak, sa aking apo. Pero hindi ko alam kung ano ang nais niya sa akin at ang nais niya sa bawat isa sa atin. Subalit ang pinakamahalaga, nung ako'y kanyang tinawag ay pinagkalooban niya ako ng salita o hindi po kung paano magpaliwanag ng kanyang mga buhay o buhay na kakalob ng buhay sa bawat isa at kung paano magpagaling ng may karamdaman at kung paano maibalik ang paniniwala ng isang tao sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At ito'y kanyang pinagkalob sa akin. Ito sa akin ito ay pinakamahalaga. Siguro ang kayamanan na nais ko o ang kapayapaan o ang karangyaan na nais ko ay darating, subalit sa ngayon ay pinipigyan niya pa ako ng isang pag-aaral upang malaman natin kung ano ang kahalagahan ng ating kinabukasan na darating. Ang kayamanan nga ang wikay, ito'y naiiwan lamang o naiiwan
itong bagay na ito sa ating mga mahal sa buhay, ito ay mahalaga. Subalit siya lamang ang makakasagot ng mga bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, unti-unti sa nadama ko sa kanya, unti-unti na hindi niya binigla ang mga kasagutan sa aking nais. Siya, siguro kayong gayon din. Unti-unti ang kasagutan. Makikita at malalaman niyo lamang na ang panahon ay dumaan, ay ito pala ang binigay na kasagutan ng Diyos sa akin. At kung ayaw niya, hindi tayo dapat na maghinampo, hindi tayo dapat na magtampo o magalit o humiwalay sa Kanya. Bagkus lalo tayong lumapit sapagkat ito'y pag-aaral sa ating buhay. Pag-aaral na mahiwaga, hindi natin maunawaan at hindi natin maarok ang Kanyang isipan. Siya lamang, aking mga kapatid, ang ating sandalan. Siya lamang ang ating huwaran, wala nang iba. Ang panahon na yun, pinaalala sa atin kung ano ang nangyari sa mga kanyang bayan sa Israel. At ang hanggang ngayon ay nangyayari pa rin ang kaguluhan. Maliit na bansa, subalit nakapaligid sa kanya ang kanyang kaaway. Ganyan tayo, aking mga kapatid. Marami tayong kaaway, subalit siya naandyan at na hindi tayo pababayaan. Yan ang kanyang pangako sa bawat isa atin. Hindi tayo pababayaan hanggat tayo ay nasa kanya. Ang bayang Israel na hanggang ngayon ang ating mga ninuno, diyan tayo nagsimula. Hinango sila, aking mga kapatid, hinango sila sa kahirapan, sa kadustahan, sa mga Ehipto. Mga kamay na mga Ehipto ay pinahirapan sila ng gusto. Hanggang sa inalis sila sa Ehipto na ito. Subalit sa pag-alis ng ating mga kapatid na ito, sila pa rin nagkakasala. Katulad natin at nagkakasala. Inaalis tayo sa kasalanan na dapat nating iwasan. Hanggang ngayon, aking mga kapatid, ang Israel ay naghihirap. Kahit tayo, ganun din tayo hanggang ngayon ay naghihirap pa rin. Subalit, ang napakahirap na paghihirap ay ang ating isipan, kamdamin at ang kalooban na nahirap hilumin, mahirap pagalingin sapagkat siya lamang ang magpapagaling sa bawat sa ating may karamdaman. Ang katawang laman ay kusang gumagaling kapag tayo'y nananampalataya at naniniwala sa katulad ng ating kapatid na Conching. Kung siya ay talagang naniniwala at nananampalataya, walang hadlang. Ito'y panahon lamang. Nasa panahon. Hindi basta sinasagot, aking mga kapatid, ang ating nais, ang ating katanungan saan na dumarating sa ating suliranin sa buhay. Hanggang sa ating mga anak, hanggang sa kung kayo magkaroon ng apo, hanggang sa tayo'y tumanda na, ay naandyan pa rin ang ating paghirap. Kaya nga, kung tayo'y namatay na, sinasabi, rest in peace, kapayapaan ng sumaatin. Totoong mangyayari yan kung tayo ngayon nasa kanyang talampakan. Hindi lang sa kamay, kundi sa talampakan lamang. At ito'y ating hahalikan dahil sa kanyang kabutihan na ginagawa sa kapayapaan ang sumaatin sa bawat araw na ating hakbang sa ating buhay. Maraming salamat po. Pupuri muli sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan na kanyang pinagkakaloob sa kanyang mga minamahal na kabayan. Marami pong salamat. Magandang umaga po. Salamat po. Maaari bang balikan natin si kapatid na Love? Kapatid na Lovely. Po.
Magandang umaga po. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na dakilang Ama, dakilang Anak at dakilang Banal na Espiritu. Ganon din sa mahal na Ina Biring Maria, sa mga Niño Jesus. Sa aking pong pagkakaunawa sa binaba pong tinapay na walang lebatura po. Sa ano po to, para po sa paalala po para sa atin kasi po totoo naman po na pag po lumalapit po tayo sa dakilang Ama at Ina, talaga pong lumaalis tayo, lumiliit po yung mga kaibigan natin dahil hindi po nila yung dahil nagbabago ka na, hindi yung nalalaman mo na yung mga kamalian mo na dati mong ginagawa. Para po sa akin, madalang po yung, aminin ko po, madalang po yung, pili lang po yung mga kaibigan ko. Since naman po nung bata pa talaga ako, mapilit po talaga ako sa kaibigan. Mas lalo kasi po, pag po nararamdaman ko po na parang hindi, kapag po nararamdaman ko po na yung mga taong po yun, parang hindi po yung, parang po gusto lang po yung, pag po na, iba po yung gusto nila sa akin, dahil po sa sa pag-akin pong pag-aaral at pagsasabuhay po ng mga ng salita ng Panginoon. Nagpapasalamat ako dahil po ginagabayan po niya ako sa araw-araw. Opo, may katigasan po yung ulo ko dahil minsan sa sobrang pag-abuso ko po sa kalakas, sa pag-abuso po sa dahil hindi na po ako na sobrang busy ko talaga sa trabaho. Yung hindi ko na sa katawan ko. Yung nararamdaman ko, yung kaliwa kong hindi iniinda ko yung kaliwang parte ng katawan ko parang sumasakit. Hindi ko na inaano, tapos basta lang makapag-deliver ako ng magandang performance. Hindi ko sa sobrang workaholic ko. Siguro kailangan ko ng i-balance yung lifestyle ko para maging maayos yung katawan ko, hindi lang puro trabaho. I'm very happy din naman po dahil po ako po yung binigyan na po ako ng mag-leave ng boss ko na parang mandatory leave. Kasi sa dalasan po pag ganun yung leave, hindi ka talaga papayagan ng boss mo. Sabi ko, kailangan ko din magpahinga. At least pinayagan po ako first week ng November. Aalis po ako ng Manila, November 1 hanggang November 6 ako sa province. Kailangan ko magpahinga kasi talagang nararamdaman ko po. Lagi parang may tumutusok sa kabila kong katawan.
Okay, love? Okay ka na? Opo. Sige. Basta lagi tayong nasa kung may kapalan naglilingkod. Hilingin natin yung kagalingan ng ating kabuuan. Siya lang naman ang makakapagbigay ng mga bagay na yan. Wala naman imposible kapag tayo ay nananampalataya sa Kanya. Maraming salamat, love. Kaya mo yan. So, maaari na bang mag-share si ating tagatala, Lydia? Ako po rin salamat po sa taas sa Diyos sa matalangit. Kay Yahweh po, sa mahal na pong Jesus, sa mga banal na Espiritu Santo ng Tuhan, din sa mahal na Diyos. Sa binigay po na paksa, pag nasa Panginoon ka, tinanggap mo siya, at isang buhay mo ang kanyang mga turuan. Hindi naman po tayo exempted sa mga dadaan. Kahit na po yung mga taong matagal sa kanya ay madaan sa pagsubok. Lahat po tayo dapat. Yung nga lang po, yung paglapit po natin sa kanya, akala po natin ay isang lahat. Kaya yung natin. Hindi pala. Ganun pala mas marami pa tayo magiging pagsubok na dadaan. Kasi nga diba sabi na po dinadarang ako rin po sa apoy karat kumbaga. Parang ganun ho tayo sa kanya. Kumbaga tayo kaprama ko tayo. Kung nananalig ka sa akin, huling hininga mo, kay ligtas. Nawa nga po, sabi nga, kung dumadaan man tayo sa pagsubok, ihilingin nga natin po ito na mapaglakasan natin ng mga tayo. Dan sa ganun po, yung pong mga aral na napapagod natin sa ayos ng makita kumbaga sa pagbabahagi ng ating mga naging danas sa buhay, doon tayo po kanyang pinalalakas kung tayo po ay nakakapagpagpay na mapagpasan. May mga punto po talaga na talagang dumarating po yun na nagsasabi tayo ng mga katanungan sa kanyang pero bakit kaya hindi natin alam na kalaunan pala yun parang na tayo nanunumbat sa kanya ng mga para bang mga dinadanas na natin sa buhay yung para bang nagbibilang na tayo ng mga dinanas natin na hindi maganda. Kaya kalaunan kung mapag-iisip natin nakakahiya di ba na natuloy na nag-aaral sa pag-aaral tapos manunumbat tayo. Parang masakit yun sa kalooban. Dahil kumbaga tayo kanya ay parang mga anak. Bilang isang magulang, siyempre, kung tayo ay mayroong sarili mga anak, kahit kaibigan, kahit mga magulang kapatid, pag tayo ay sinumbatan, sasaktan tayo. Di ba? Ganun din ang nararamdaman. Pero, nandun pa rin yung pagmamahal niya, pangunawa niya, na ipinauunawa naman sa akin kung bakit dumadaan sa mga ganun. Kasi diba sabi nga, hindi na may bibigay ng Panginoon dahil siya ng lahat. Tayo hindi natin alam. Kaya nga po, tayo nagtatanong. Kaya nga siguro po kasi dahil hindi nga natin alam. Kumbaga hindi tayo nagmamagaling, hindi tayo nagtatanong. Kaya nga po, kalaunan, doon pa lang natin malalaman na iyon pala yung ang kasagutan bakit nangyari. Parang nawa po lahat ng mga danas dito sa mundo ng kahit sinong tao, lahi o libo. Nawa po paglampasan at kawa sa kalaunan kung bakit dumadanas tayo sa mga isipin nila nga po sa ngayon. Tayo po ay nakakatulog pa po nakakahinga pa po ng maayos ang ating kaisipan. Hindi po yung kagaya sa nangyayari po sa Gaza at sa Israel. Kung tutusin po, talaga nakakawa po sila dahil sila tubig sa pagkain. At kumbaga survival na lang po ang nangyayari sa kapatid.
kung mabubuhay po sila o hindi. Pero sa tulungan ng sinasabi sa atin na pananalig ng pananampalataya sa mga kasal, nagkakaisa tayo na mamatapos yun dahil yung presente mga tao na ayaw naman sa gulo. Kaya sila ang at alam naman ng Panginoon niyo kung bakit. Dahil sa lupa, yung nag-aabot. Pero, napakalawak nga daw talaga ng kanyang salita. Dapat kung tutuusin, pag hindi talaga natin maunawaan ang kanyang mga binanggit na salita, hindi talaga po natin ito maisasambuhin ng tama. Pero kung kagaya ng pag-uunawa natin, tinatawag na matyagang nagtuturo sa atin sa bawat at ito po ay sa siguro tama, mapalad tayo. Pero huwag din nga natin kalimutan na ipanalangin na makalagpas po na sila sa kanilang pagkakitaan. Salamat po sa araw na pinikalan sa amin. Bawat sandali sa gabay at gabay. Pinabot sa inyong malam. Panginoon sa salamat sa amin. Salamat po sa Salamat po sa bawat isang kabuuan. Sa tinapay na pinagloob sa kalagitnaan ay ang inyong kabuuan. Ang bawat kabuuan ng isang kanyang nilalang. Bawat hinaing, bawat pagtawag sa buong Japan sa kanyang tinatanggap na pag-aaral. Tulad nga nito, halimbawa natin, ang bugtong na anak ng Diyos. Nang bumarito siya sa kalbaan ng lupa o sa ibabaw ng lupa, ay masamot-saring paghihirap ang kanyang dinanas. Di ba, nang siya'y nabayubay sa krus, ay sinabi niya nga ng, Ama, bakit naganap sa akin ito? Lahat ng pasakit at pighati ay kanyang tinanggap. Kayo din, na nilalang ng dakilang lumikha, ay dumaan at dumaraan sa mga pagsasanay. Rin at pinapaalala na ang ginto ay dinaraan sa apoy upang makita ang kilatis ng kanyang kaurian. Ganon din ang bawat isang kabuuan. Dumaraan sa mga pagsasanay upang makita niya kung saan ang kahinaan niya. Ang pinakamagandang kasagutan dyan ay ang pananampalataya niyo sa Panginoon. Kapag kayo nananalig tulad ng wika ninyo, hindi agad-agad dumarating ang kasagutan. Ngunit kung kayo'y nananampalataya sa kanyang kadakilaan, magaganap ang mga bagay na ito. Sa panahon ng kanyang buhay na narito, katulad ng pasasa ang inyong nararamdaman ng mga pag-aaral o pagsubok na inyong dinaranas. Nararamdaman ninyo parang kayo'y nag-iisa. Nararamdaman nyo para bang lahat ng mga pagdurusa inyong nararanasan. Wika nga'y sa inyo ng dakilang lumikha. Nang ako'y papaloonin ninyo sa inyong tahanan, ay nakita ninyo ang inyong sambahayan. Nakilala nyo ang inyong kabuuan. At ang bawat haligi at bawat sulok ng inyong sambahayan ay inaayos ito ninyo ng dakilang lumikha. Ibinigay sa inyo ang magandang solusyon o magandang kasagutan ng tanggapin nyo siya. Banay-banay kayong nalilinis sa pamamagitan ng inyong paggawa ng mabuti na matapat na paglilingkuran. Kung kayo'y nagagalit o napupuyos ang inyong damdamin sa dahilanan para bang walang humpay o mga pagsasanay na dinaranas ng isang kabuuan, di nyo ba nararamdaman
na kapag nakita ninyo ang inyong kapwa-tao na gumagawa ng kamalian sa kanyang kapwa, di bagay nagpupuyos din ng damdamin, nagagalit kayo dahil naramdaman ninyo kung papaano ang magdusa. Naramdaman ninyo kung paano kayong magsisi na baguhin ang inyong sambahayan, ang inyong kabuuan. Ganyan din ang inyong kalooban. Nang tinanggap nyo ang kung may kapal, nagpupuyos ang inyong damdamin. Alin at kung saan. Sa mga nagawa niyang pagkukulang, sa mga nagawa niyang pagkakamali, ay nagpupuyos kayo na hindi nyo na dapat itong ginawa. Kaya nga ito'y pinapaalala sa inyo na ang paghihirap ninyo at pagdurusa ninyo ay merong ganting ginhawa yan. Kapag binago ninyo ang iyong kaasalan, ang iyong gawi, ang iyong pamumuhay, ay matitiyak nyo na naghihirap kayo. Sa paano? Dahil pinipigil at sinusupil nyo yung masamang gawi na ayaw nyo nang maulit, na ayaw nyo nang balikan, na ayaw nyo nang ganap at isabuhay ang mga bagay na ito. At ang sabi nga yung batis na natutuyo sa tag-araw, totoo. Sa gitna ng inyong pagsisikap na supilin ang inyong mga kabuuan na hindi na gumawa ng masama, ito'y natutuyo, mababago ito sa pamagitan ng pagbabagong buhay ninyo sa gawang kabutihan. Gaya nga ang sabi sa inyo ng Panginoon ng pong may kapal, kinugunan kayo, kayo'y manumbalik sa akin, at ang lahat ng yan ay magkakaroon ng magandang solusyon o magandang pagpapalang ipinagkakaloob ko sa inyo. Muli ko kayong pakikilala sa buong sambahayan, sa buong sandaigdigan. Ipakikilala ko kayo na kayo'y aking anak, na kayo'y aking kawal na naglilingkod at naghahayag ng mabuti sa bawat kabuuan. Lahat ng inyong mga paghihirap at pagdurusay may kapalit na kaligayahan at ngiti sa buhay. Kaginhawaan at kapayapaan ay pinagkakaloob ng dakilang limita at meron din siyang paalala na wala na kayo, na huwag nyo nang gawin pang muli ang kasumpang gawain ng kamalian at kahalayan. Nang sa gayon, ang kapanatagan at kapayapaan sa piling ng poong nagdapal, habang kayo'y narito sa kapatagan ng lupay, mararamdaman nyo kung sino ang inyong kaagapay, kung sino ang inyong kasama sa inyong paglalakbay, patungo sa paggawa ng kabutihan at katapatan sa paglilingkuran. Siya ang inyong kaagapay sa lahat ng panahon ng inyong patununan. Pangapitan nyo ang kanyang pangako sa inyo, at ito'y magaganap sa inyo. Muli ang kapayapaan sa buong sangdaigdigan. Ang nakikita, narinig at nababasa ninyo na nagaganap na kagulumihanan. Sila man ay nagkakaroon ng pagkatakot. Sila man ay nag-iisip at nagninilay kung bakit nagaganap ang mga bagay na iyon. Di bagay, winika na sa inyo ito, na ang bayan sa bayan o kaharian sa kaharian ay magdidigmaan. Sa kadahilanan, ayaw nilang tanggapin ang kanilang pagkukulang at pagkakamali. Kung ang bawat isa'y mayroong kaunawaan at karunungan, kung ang bawat isa'y mayroong banal na pag-ibig, matitiyak nyo na ang kapayapaan ay maghahari. Sa pamagitan ng pagpapatawaran, sa pamagitan ng pag-uugnayan, sa pamagitan ng pagbibigayan, pagkakaunuan, ay mapapayapa ang sambahayan at sa buong sandaigdigan. Kung nakita ninyo na ang apat na elemento ay uminog sa buong mundo o sa buong daigdig, ganun din ang apat ng winika na ang bayan sa bayan ay nagtitigban, na siyang inyong nakikita. Taninghaga pa rin nila itong isinasabuhay at sinasakinap. At wika nga ninyo, tila bagay may isang bayan lang na pinagpala ng poong Japan.
Nawinika nga ninyo at nakita ninyo na ang bayan ng dinidigma o nakikipagdigmaan ay sabi ninyo ay ang Israel. Doon nilagak o doon ipinanganak at isinilang ang bugtong na anak. Ito'y talinghaga pa rin. Ang tunay na Israel o ang tunay na bayan ng Puong May Kapal ay kayo. Kung ang inyong sambahayan ay nagkaroon ng kapanatagan at nariyan sa kalagitnaan ng inyong tahanan ang Puong May Kapal, ang lahat ng inyong sangkapin at kabuuan ay didigmain niya ang maling gawain at kaasalan. Lilinisin niya ang sambahayang ito upang ang banal na pag-ibig ng Puong May Kapal ay lubos na mahayag. Kahit kayo'y iisa lamang, kahit kayo'y nag-iisa sa inyong pakipagtunggali, sa inyong kapwa-tao, na alam ninyong mali ang kanang kinaasal o pinagkaugalian. Nariyan ang Puong May Kapal sa inyong kabuuan. Mabibigyan niyo sila ng kapanatagan at kapayapaan. Iwagay-wayan ninyo ang liwanag sa inyong bumbunan sa kanilang kalagayan. Ipagkaloob niyo ang mabuting balita na magbibigay sa kanila ng kapanatagan, ng banal na pag-ibig, ng pagpapatawaran, at pagkakasundo sa isa't isa ay maghahari magpasawalan. Kaya aking kapatid, mga kapatid, kung ang winika ninyo ang Israel lang ang pinapala ng Puong May Kapal, tulad ng wika ko sa inyo, ang lahat ng bansa ay nasa inyong kabuuan. Hindi pumipili ang Puong May Kapal kung saan siya dadako, kundi lahat ay kanyang tinatawag upang makabalik sa kanyang kaharian, upang magbago ang bawat isang kabuuan. Kayo ang kaharian ng Puong May Kapal. Kayo ang dambana ng inyong kabuuan. Sa paggawa ninyo ng mabuti, sa pag-aalay ninyo sa inyong kapwa-tao ng banal na gawain at tapat na paglilingkuran, maghahari sa inyo ang dakilang wika, magpasawalin. Hindi kayo magagapi, hindi kayo matatalo, hindi kayo magugupo, bagkus kayo'y titindig at ilalagay ng Puong May Kapal sa rurok ng katagumpayan. Tulad ng wika, sa kalagyan ng kabundukan ng misyon, ay doon kayo ilalagak ng Ama upang makita ng buong sangdaigdigan na kayo'y aking hirang. Yaan ang wika ng Puong May Kapal. Kaya panatiliin ninyo aking mga kapatid na nag-aaral na ipagpatuloy ninyo ang inyong gawain ng kabutihan. Ipagpatuloy ninyo ang pagganap ninyo ng kabutihan sa inyong kapwa na mayroong matapat na paglilingkuran. At ang kapayapaan ay maghari, magpasawalan sa buong sandaigdigan. Magpasawalan. Ako'y sa inyong namamaalam. Ako ang inyong kapatid sa Espiritu at Katotohanan, banal na puso ni Jesus na mamaalam. Ang kasaganahan at kapayapaan sa buong sandaigdigan, kalakasan sa bawat isa, kasaganahan sa bawat isang kabuuan, ang karunungan mula sa Puong May Kapal ay laging magnawnaw sa inyong mga kalagayan at kabuuan. Maghari sa inyo ang banal na pag-ibig, banal na liwanag, kapatawaran sa isa't isa, pagkakaisa, pagtutulungan at pagdadamayan ay sumainyo magpasawalan. Kasaganahan, kalakasan, paginhawaan sa bawat isang kabuuan, ang banal na pag-ibig at banal na liwanag. Ang Puong May Kapal ay laging naglilingay sa inyong kabuuan. Mula ngayon at magpasawalan. Ako'y sa inyong namamaalam. Ako ang inyong kapatid sa Espiritu at Katotohanan. Bumabati na magandang umaga. Banal na puso ni Jesus na magandang umaga sa lahat. Paalam.